season. Ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung atmosphere. Kaya lang nang maging commercialize ang panahon ng Christmas, naging festive ang aura o atmosphere ng kapaligiran. Pero totoo, hindi pa rin nawawala ang paanyaya na sa panahon ng Adbyento, dapat tayo ay naninilay ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kapwa, at sa aming sarili mismo. Kaya ngayon, sana paling natin, huwag natin kalimutan, let us not be consumed by the worries of this life and the festivities we participate na mawala yung pagsisisi, pagdinilay, tungkol sa ating pananampalataya. At sa gabi ito, narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi ng mga unang saserdote na tinatanong nila ang Panginoong Jesus, ano ang karapatan mo na gawin ang mga ginagawa mo? Saan galing ang iyong karapatan? Sa English, ang term na ginamit mo sa karapatan is authority. Authority. Sabihin nyo, authority. Sa Tagalog, ang authority ay kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihan, pag in-English mo, nagiging power. But basically, these ideas are contained in the idea of authority. Meron siyang kakayahan na mag-utos, may kakayahan na maka-influensya ng mga tao ng sitwasyon. Ngayon, tingnan natin ang authority sa ating buhay. Sino ba talaga ang authority sa atin? Hindi natin dapat kalimutan that God is the author. And sinagamit ang authority, author of life. At tayo ay napaparticipate sa authority na ito. Pag ibibigay mo ang authority sa isang tao, ibig sabihin, kapag nakatiwalaan siya. At tayo, may mga authority tayo sa kanya-kanya nating buhay, sa kanya-kanya nating